Tiyak ng Quezon City LGU na magbibigay sila ng tulong sa pamilya ng mga nasunugan sa Tandang Sora. At 15 residente ang nasawi sa insidente. Saksi, si Jamie Santos. Puputok na oh. Tulong! Tulong! Nagpaabot na ng pakikiramay ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Quezon sa pamilya at kaanak ng mga biktima ng sunog sa barangay Tandang Sora kaninang umaga. Nakipag-ugnayan na raw ang Quezon City sa pangunguna ng Social Services Development Department sa mga kamag-anak ng 15 nasawi para mabigyan ng karampatang tulong. Handa rin daw ang lungsod na mabigyan ng anumang serbisyo na kinakailangan. We have a lot of assistance, no? So, syempre yung burial assistance dito sa ating lungsod ay libre na. At financial assistance din po sa mga pamilya. Pero lumalabas daw sa inisyal na investigasyon na maraming paglabag at misdeclaration sa nasunog na bahay. Wala raw record ng building permit sa ilalim ng pangalan ng Michael John Cavilte. Mayroon daw business permit pero nakapangalan sa isang warehouse. Then there was a misdeclaration of business activity from contractor of bags, shoes, and shirts. Ang tunay na ginagawa dito ay manufacturing ng t-shirts and printing ng t-shirts. Sa isinagawa raw na automation ngayong taon, nakita ng zoning division na ang aktibidad sa lugar ay hindi dapat pinahihintulutan sa isang high-density residential zone o subdivision. Inabisuhan daw ang may-ari nitong April 2023 noong mag-renew ng permit na kailangan tanggalin o ilipat ang kanyang negosyo sa loob ng isang taon. Expired na rin daw nitong 2022 ang fire clearance. Dahil printing business, kahit maulan kaninang alas 5:30 ng umaga, naglagablab ang bahay. Sa Facebook Live na idinaan ng kapitbahay ang paghingi ng saklolo habang patuloy na paglaki ng apoy. Bumbero! Wala pa rin bumbero! Ano ba yan? Nakontrol naman ang sunog bandang 6:28 ng umaga. Kabilang sa mga 15 nasawi ang may-ari ng t-shirt printing business, ang 3 taong gulang na batang babae at kanyang ina, kasambahay at mga tauhan. Nakaligtas naman si Francis Ochoco. Kagabi lang, sobrang enjoy namin nag-uusap, lumabas pa kami. Eh, yun na pala yung huling magkakasama kami. Fire trap ang bahay ayon sa BFP. Wala pong exit at they're not supposed to do the printing na may mga, kasi po highly flammable po kasi ang tela. Ang tela. Pagka po kasi ang tela, nasunog yan, yung smoke niya na nilalabas talaga maitim, toxic po yon. At talaga pong minutes lang, wala ka ng buhay doon. Ang tanging permit na meron ito ay mula sa barangay. Kami po, nagbabase rin kami sa endorsement o referral ng homeowners kasi sila nakakaalam dito. Samantala, umaapela ng tulong ang kaanak ng 3 sa mga nasawing empleyado na maiuwi ang mahal sa buhay sa Occidental Mindoro. Lumuwas po sila kasi katulad po si Mia, wala po kakayahan yung magulang niya makapag-aral siya. Si Carmina naman po, marami rin po siyang kapatid. Siya lang din po inaasahan ng pamilya niya. Lalo na po si Teresa, siya po talaga yung breadwinner ng pamilya nila. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.